Brandon Espiritu at Jeter Palomo humingi ng paumanhin matapos ang kontrobersyal na issue ukol sa mga halfies. Ang nagsimula bilang isang simpleng argumento sa comment section ay lumaki at naging isang seryosong talakayan. Naging mitsa ito para pag-usapan ng publiko ang mas malalim na issue tulad ng national identity, systemic colorism, colonial mentality, at ang tinatawag na pageant privilege sa Pilipinas. Mainit na pinag-uusapan ang mga pageant title holders na sina Brandon Espiritu, Mr. Supranational Philippines 2024 second runner-up, at Jeter Palomo, Mr. Pilipinas Global 2025, dahil sa kanilang kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga halfies. Nang punahin ng netizen ang hindi nila pagtatagalog, nagbitiw si Espiritu ng katagang wala raw tsansa ang Pilipinas sa world stage kung wala ang mga mixed-race Filipinos. Tell that to all the frontrunners for the Philippines. This country wouldn't have a chance on the national stage without us halfies. Lalo pang nag-init ang issue nang iangat ni Palomo ang kanyang pagiging tapat sa bandila ng Amerika gamit ang linyang I pledge allegiance to the American flag na sinang-ayunan pa ni Espiritu. Kaliwat ka ng pambabatikos ang natanggap ng dalawa mula sa mga netizens na nainsulto sa kanilang tila mapagmataas na ugali. Dahil sa insidenteng ito, ilang mga kilalang personalidad ang naglabas ng kanilang saloobin at naglabas ng sama ng loob sa mga nasabi ni Brandon. Ayon kay Miss Universe Philippines 2024 first runner-up Stacey Gabriel, disgraceful. You either embrace your Filipino heritage fully when you represent us or you don't at all. This term halfies is a destructive, racially motivated word designed to needlessly segregate us. Ani naman ng international fashion designer na si Michael Cinco. The nerve of these ordinary-looking guys acting superior when they don't even look like they have any foreign ancestry. They only come to the Philippines to build a career and gain followers. Duh! Matapos ulanin ng batikos, nag-issue ng paumanhin sina Brandon at Jeter at binura ang kanilang mga kontrobersyal na komento. Inamin ni Brandon na naging emosyonal at padalos-dalos ang kanyang naging sagot. Binigyang diin niya na proud siya sa kanyang lahing Pilipino at hinding-hindi niya intensyong maliitin ang kakayahan ng mga purong Pinoy o mixed Filipinos na nagdadala ng karangalan sa bansa. Humingi siya ng tawad sa mga nainsulto at nangakong matututo mula sa karanasang ito. Para naman kay Jeter, inamin niyang mali at hindi nararapat ang kanyang naging komento na nag-ugat sa diskusyon tungkol sa heritage at representation ng mga Pinoy. Nilinaw niya na proud siya sa pagiging full-blooded Pinoy dahil na rin sa kanyang mga magulang at mahal niya kung sino siya. Tiniyak din niyang pinananagutan niya ang kanyang mga nasabi at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya dahil dito. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon niyo rito? Type your comments below.